Hello mga kapobre, pag ganitong panahon na taglamig, karaniwan mga January to February, actually na minsan nag-uumpisa mga December, ganito taghuli sa dagat ng ganitong alamang. Yung sariwang alamang, ayan, yung maliliit na hipon, hindi na yan lalaki, ganyan na talaga ganyan na lang talaga yan kalaki. Kaya magluluto tayo ngayon ng sariwang alamang, at mura lang ito nabibili sa palengke. Itong alamang na to, nabili ko to ng 50 pesos. Ayan, hinugasan ko na at sinala ko sa salaan at ngayon ay magpapainit tayo ng mantika sa kawali. Uumpisa tayong maggisa. At syempre, naghanda ako ng luya, sibuyas, at bawang. Yan, medyo dinamihan ko yung luya para matanggal yung lansa noong alamang. At magpapainit na nga tayo ng kawali natin. Painitin muna natin ang ating kawali bago natin lagyan ng mantika. Shout out nga pala sa mga nanonood ng aking video, sa mga kapwa ko pobre na mga ganito ang lutuin. Kung ano-ano lang yung murang nabibili sa palengke ay siyang niluluto. Ayan, syempre pag tayo mga pobre dapat kaunting diskarte para tayo ay makatipid. Mura lang kasi itong alamang at ngayon ay nauuso nga itong sariwang alamang. Yung iba kapag marami yung alamang na nahuhuli, yun yung ginagawa nilang bagoong alamang. Ayan. Pero ganyan na talaga ang size niyang alamang na yan. At papainit lang tayo ng mantika. Papakatihin ko lang itong tubig sa ating kawali. So, may kaunting tubig pa. Papakatihin ko lang itong tubig ng kawali natin para mas lalong madaling uminit yung ating kawali bago natin lagyan ng mantika. Ayan, shout out po sa lahat ng mga nanonood ng aking mga videos. At kung gusto nyo rin po ng mga ganitong klaseng videos, pa-like and share naman po. At comment down below kayo para malaman ko din kung mga taga saan ba ang nakakapanood ng aking videos. Ayan, at naglagay na nga tayo ng mantika. Medyo dinamihan ko para yung ating alamang ay mawala ang lansa. Kasi mas maraming mantika, napiprito yung ating alamang. Pag konti lang kasi yung mantika, hindi masyadong natatanggal yung lansa, parang kumbaga sinabawan na alamang lang yung mangyayari. Kaya dinadagdagan ko ng mantika. Depende rin sa inyo kung ayaw nyo ng masyadong madaming mantika, di wag nyong lagyan ng madaming mantika, konti lang ang gawin nyo. Pero sa akin mas gusto ko yung madaming mantika. At lalagyan ko na nga nitong bawang. Depende sa inyo, pwede nyo pang mas damihan ng bawang para lalong mabango yung inyong niluluto. Itong ginawa ko ay 4 na butil ng bawang at isang malaking sibuyas. Hiniwa ko ng pino para hindi naman masyadong naghihilaw doon sa ating alamang. Ayan, halu-haluin lang natin. At isunod na rin natin yung ating luya, pampatanggal ng lansa. Mas sumasarap kasi yung ating ginisang alamang kapag mayroong luya. Depende sa inyo kung pwedeng wala, pwedeng meron. Depende sa mga nagluluto yan. Sa akin gusto ko meron yan. Yung iba nga nilalagyan ng hiniwang sili. Pero ako, hindi ako masyado sa maanghang kaya hindi ko siya nilagyan ng sili. At nag-prepare na nga pala ako ng kamatis. At dahil mahal ngayon ang kamatis, tama na muna yung 2 buong kamatis. Kasi napakamahal ngayon ang kamatis. 10 piso ang isa. Grabe, sobrang mahal talaga ng kamatis ngayon. Kaya kahit gusto kong lagyan ng maraming kamatis yung aking alamang, tipid-tipid muna tayo. Tama na muna yung 2 buong kamatis. Ayan, at ilalagay na natin nga itong ating sariwang alamang. Napakasarap po nito, sariwang alamang. Pwede nyo rin itong ihalo sa gulay. Kung mayroon kayong gigisahin na gulay, pwede nyo yan ilagay. Napakasarap niyang sariwang alamang. Actually, parang hipon din naman po yan yung maliliit na hipon nga lang. Mas masarap pa nga sa hipon kasi wala ka nang tatanggaling shell. O, diba? Siyempre, lalagyan natin ng panimplang asin. Lagyan na natin ng asin. Tansyahin muna natin. Wag muna natin kadamihan kasi baka syempre umalat. Pero yung alamang na yan ay wala pa yung lasa kasi nga sariwa yan. Hindi katulad ng mga alamang na nabibili sa palengke na may mga kulay na. Kasi yun ay naburo na yon, naging bagoong na yon. Nalagyan na nila ng maraming asin yon. Prenasis na nila yon. Yang binili kong yan ay sariwang alamang talaga yan. Kaya ganyan ang kulay. Kaya napakasustansya po niyan, na dahan-dahan lang sa pagkain kasi nakakataas din siguro to ng kolesterol kasi hipon din ito Ayan, at timplahan na natin, lagyan na natin ng syempre magika na rin natin yan para mas lalong sumarap yung ating
ginisang alamang. Napakabango po. O kapag kayo ang magluluto nito, nagigisa pa lang kayo, talagang gugutumin na kayo. Actually, paborito ko po ang hipon. Kaya lang ay kapag medyo may edad na ay tumataas ng ating kolesterol, kaya dahan-dahan lang tayo sa pagkain ng mga nakakataas ng kolesterol. Ayan, at syempre, itong alamang nga, kahit paborito natin to ay hindi rin tayo dapat magpakadami ng kain. Kaya ganito lang, sariwang alamang yung aking binili. Kasi pag yung nabibiling alamang sa palengke, na process na yun, nalagyan na ng maraming asin. Ayan, at papatuyuin lang natin. Hayaan lang natin kumulo ng kumulo para mawala yung tubig. Kasi pag sariwang alamang, matubig to eh. Hindi katulad nung alamang na nabili na na-process na. Itong ganito, matubig pa ito. Yan, papatuyuin lang natin, hayaan lang natin kumulo at matira yung mantika. Kasi yung mantika ang magpapasarap sa kanya, yung magpapakati noong alamang. Kasi nga matubig nga yung alamang dahil sariwa. Ayan, at habang tumatagal, ang natitira lang dyan ay mantika. Bali-baliktarin lang natin para hindi masunog, hindi maprito. Kapag ganyan na, napakasarap na po ng amoy. Amoy prinitong hipo na po yan. Napakasarap, ang bango. Siguro may imagine nyo kung ano yung amoy ng aking niluluto. Sa mga gusto rin ng ganito, i-try nyo kasi nauuso ngayon itong alamang. Nagkakahulihan ngayon ng maraming alamang sa tabing dagat, kaya naman ay mura ito ngayon sa palengke. Maraming nabibiling sariwang alamang ngayon. Kasi piling ko pag taglamig, doon nagsisipaglabasan yung mga alamang. Kasi marami nito ngayon sa palengke eh. Kaya nag-share na rin nga ako ng video na kung paano gagawin nyo sa alamang. Kasi pag dagsa ang hulihan nito, yung iba ginagawa na lang buro, ginagawang bagoong alamang. Pero kapag madami talaga, oo, nakakasawa. Kaya ganito, pwede nyo rin itong i-stack eh kapag maganda ang pagkakaluto. Pwede nyo itong igisa sa taba ng baboy. Pero ako kasi bawal ako noon, kaya hindi ko to nilagyan. At kung i-stack nyo, mas damihan nyo yung mantika. Mas marami yung mantika, mas lalong tumatagal yung niluto nyong alamang. Ayun. Ako kasi ayaw ko rin naman ng sobrang dami ng mantika. O ayan, 'di ba? Ang sarap. Nakikita nyo ba? Sa kulay pa lang at itsura ng aking niluto, masarap po 'yan. Ayan, kung gusto rin nyo ng ganitong niluto, paki-like and share naman. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, ay subscribe na kayo para updated kayo sa mga i-upload ko pang mga videos. Ayan, kain po tayo. Ang sarap nito. At thank you for watching mga kapobre. Hanggang sa susunod ko pang mga video. Sa amin pong mga pobre ay ulam na ito. Kasado na, pwede na ito kahit wala ng iba pang ulam. Sinong relate? Diba? Lalo pagbahaw, ang sarap nitong iulam. Thank you for watching mga kapobre. Hanggang sa susunod ko pang mga videos. So, subscribe na sa aking channel para updated kayo sa lahat ng mga i-upload ko pang mga videos.